Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay City ng Mayo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Leandro Ribistre at kay Franco Mabanta. Isinama ko na ito si Franco Mabanta. Kasi halos parehas lang sila ng, ng ang ibig kong sabihin ay yung nachichik sila hindi ba? Ayan po, no? Ang title ko po ay Franco Mabanta at Leandro Libiste, talakayin natin. Ayan po. Actually, wala akong alam kahit na ano dito kay Franco Nabanta, Mabanta. Ngayon lang dahil nga ay yun nga nahulihan siya o nakuan siya 'di ba? Ngayon ito si Leandro ay dahil anak ito ni Lorin Ligarda ay medyo kuan na ito, sikat na ito. Pero si Franco ay wala akong interes sa ganyang mga balita o ganyang mga tao na puro propaganda lang yan Ay journalist daw o yung nagkaroon daw siya ata ng kwan yan, yung parang ayaw ko kung anong tawag doon. Pero ako, i-classify ko yan, propaganda lang yan, propaganda movement. Yung kaya nilang kaya nilang gumawa ng mga salita na parang totoo pero hindi naman o kaya ay kaya nilang atrasan anytime at hindi sila pwedeng idemanda kasi nga alanganin yung mga salita. Yan po ang mga propaganda nila. At ito nga ay hindi ko naman pinapansin yung mga ganun. Ano? Pero ito ay kuan ito yung 300 million ito na yung kuan ano ba yun? Yung ah kinikikilan niya si Romualdez. Opo, 350 million bumaba sa 300 million na halaga. Kinikikilan niya si Romualdez para daw hindi ipakita yung video na hawak nila. Ay, ayan po hindi ba? Para hindi raw ipakita yung video. Kaya nagka-interest po ako ngayon dito, ano? At yan po ang tatalakayin natin. Parehas pala ito na enabler ni Duterte. Si Sandro kasi, si Leandro Libisti ay namayagpag lang yan yung solar kwa niya, company niya, panahon ni Duterte. Opo. At ito naman si Franco Mabanta, ayun, naging kon ito talaga, naging yung hindi lang DDEC kung hindi mayroon siyang hinahawakan na parang manager siya ng isang ah, propaganda siguro yan o ano o media outlet. Ayun, media outlet pala ang ginawa ata nila. Sa pamamagitan po yan ni Duterte. Ay ngayon, hindi ba kayo nagtataka? Parehas sila pero halos iisa ang pinupuntahan nila. Hindi ba? Yan, naaasunto sila o kaya ay nagkakamali sila o kaya ay nachichik sila. Hindi ba? Parehas sila. Oh, halos lahat ng dumikit, halos lahat ng tao, politiko man o kaya ito media people o kaya ay mga nagpapanggap na mga ganong kay Kibuloy
na appointed son of God o sila ay nagpapanggap na matuwid dahil nga ay mga kwan sila, mga religious leader ay nakwan sila nachichik na sila ngayon o kaya nalalantad na sila. Pati sa judiciary, hindi ba? Ganun kay Martires. Hindi ba? Hindi. Prosecutor pala yan si Martires, pero galing yan ng Supreme Court. Si Samuel Martires. Hindi ba kayo nagtataka? Halos lahat ng nadidikit kay Duterte noon, mapa politiko man o mapa judiciary o mga religious leader o mga media outlet, ay nakakasuhan Hindi ba? O kaya ay natsitsik sila na grabe yung ginawa nila. Ay totoo naman po yan. Kasi nga yung puno nila, nasa puno lang po yan Kung ano ang puno, yun ang bunga. Yung puno nila kung umakto with impunity, hindi ba? Ang gagayahin nila. At ngayon, ang problema nila ngayon ay medyo bata pa sila. Hindi ba? Hindi nila alam na grabe yan. Katulad ni Leandro. Hindi ba? Ang tingin ko dyan kay Leandro ay parang binihisan lang siya Pero hindi niya kaya yan. Hindi niya kaya yung trabaho niya. Binihisan lang siya kasi ang nanay niya ay senador. Ayan po Ganon din yan kay Sara. Binihisan lang siya ng vice presidency kasi ang tatay niya ay presidente. Pero kulang pa sa kaalaman. Pero nga ay ipipilit nila yan hindi ba? Ipipilit nila kasi nga with impunity sila. Ako ay aywan ko kung maniniwala kayo sa akin ang tao kasi kailangan dumanas ka ng paghihirap para ikaw ay maging matatag. Ang tao hindi pwede yung nabibihisan mo lang siya ng kapangyarihan. Hindi pwede po yan. Ay yung mga iba drop out o yung mga iba katulad ni Robin Hood Padilla, hindi ba? Si Robin Hood Padilla ay kuwan yan Aywan ko kung anong criminology ata na hindi natapos yan at saka convicted po yan. Bibihisan ng pagkasenador. Ay anong gagawin yan dyan? Anong gagawin ni Robin Hood Padilla? Ayan, mag-aarti lang yan. Hindi ba? At kung may sinabi man siya, ay dadaanin lang yan sa mga pakwila, hindi ba? O patutsada, o kaya ay yung mga salita na kaya niyang atrasan. Aatrasan niya yan. Kasi nga wala naman siyang pinaglalaban kung hindi yung narinig niya, yun ang sasabihin niya. Yung narinig niya ay ipopronounce lang niya. Parang speaker lang siya. O parang parrot. He is just parroting, hindi ba? Pinaparot lang niya yung mga salita na ibinibigay sa kanya. Pero walang pinaglalaban yan. Ayan po. Kaya nga, ang tawag ko dyan ay oo nga, mayroon silang kapangyarihan. O binihisan sila ng kapangyarihan. Pero, yung nagbihis sa kanila, hindi po asset yan. Hindi nila asset. Liability nila yan. Opo. Liability nila. Katulad ito kay Leandro Libisti. Umiiyak daw yung nanay, hindi ba? Umiiyak dahil kung ano-anong pinagsasabi ni Leandro na hindi na rin matanggap ng nanay, ay kasalanan niya yan. Dapat ang anak kasi, ang bata, ay pinaparanas ng kahirapan. Magsikap, hindi ba? Doon kasi natututo na maging matatag. Mayroong tawag natin dyan ay character. Nasa Biblia po yan. Yung trials and temptation bring endurance kung mapagtagumpayan mo.
kung patient muna, patient, bring patient. Oh, patient, bring endurance. Endurance, if you prolong it o you accustom on it, kabisado mo na, nagiging karakter. Yan po ang wala sa kanila. Wala silang karakter. Ay lahat po ng mga tao na nakausap ko ay ayaw makipag-usap sa walang karakter. Ayan po eh. Hindi ba? Ang sinasabi ng teacher ko noon ay wala namang karakter yan. Ay bakit makipag-usap? Ayun nga eh, hindi ba? Walang karakter kasi nga hindi sila dumaan sa matinding paghihirap. Pati ito si Frank Mabanta. Wala, puro pala kwan yan eh. Puro pakwila o parang matigas na tao kung magsalita ay pinag-aaralan lang na yan eh. Oh. Ay hamak po ako din eh na nabigla din ako. Ganun na pala ang kinukuha sa mga yung ano ba yun? Sinabi ko kanina yung kinikikilan ay ang akala ko ang mga kikil lang dyan sa ganyan kinikikilan ay 10 million ganyan baka pwede na ay 300 million ay grabe na pala parang hindi ako maniwala eh ay grabe na pala yan ang mga tao ay naghihirap hindi ba yung iba isang kahig isang tuka at yung iba 2 bisis na lang kumakain kasi nga wala ngang kwan eh. Wala ngang kabuhayan eh. Ay ito kikikilan lang ng 300 million po. At hindi po kwan yan, hindi po pwedeng baliwalain yan ni Mabanta kasi nga ngayon may lumalabas na sit up daw, sinit up siya. Ay hindi may tawag ka sa telepono eh. Oh. Yung busis mo, ma-identify yan. At saka yung cellphone mo, ma-identify yan. At yung sinabi mo, nakarecord na yan. Oh. Malabo yan, hindi ba? Malabo na makaligtas ka dyan. Yan ang sinasabi ko. Maaring sa iba, pwede niyang maligtasan pero yan ay may cellphone hindi ba? At ikaw ang nagsasalita dun sa cellphone, hindi ba? Paano yan? At ang kuwang ko lang dito, yung mga litrato na ipinapakita ngayon sa media ay talagang tauhan siya ni Duterte o enabler siya ni Duterte o kumapit siya kay Duterte kasi ang daming litrato po eh. Kung litrato lang na magkatabi lang sa sala ay o sa isang lugar ay katulad ng ganong kay Dilima at saka si Espinosa, Kevin ba yun? Espinosa na kinuha sa Baguio. Kinunan sila ng litrato. Ay 2 lang sila ang layo naman, hindi ba? Ay yung mga litrato ni Mabanta dikit-dikit sila eh. At may okasyon. Hindi ba? Iba po kasi ang litrato na maramihan at may kainan, ganyan, o inuman, o may okasyon. Iba po yan. Kisa dun sa nagkita lang kayo, nilitrato kayo, o nagkasalubong kayo sa kalsada o sa palengke, nilitrato kayo. Iba po iyon. Iba ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin na kasama mong kumakain o nasa lamisa kayo, hindi ba? Nag-iinuman kayo, iba po ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan ay, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Yan po ang nakasulat sa Biblia.
Ay oo nga naman, ay bakit eh? Ang ibig sabihin yan, susuporta ka hanggang kamatayan. Yan po. Pagkasama mong kumakain ang tao, sang-ayon po yan sa Jewish tradition. Opo. Kaya nga doon sa Saudi, hindi ka pwedeng kakain sa lamisa ng may lamisa. Hindi pwede. Kung hindi ka imbitado, hindi ka pwedeng papasok, mag-gate crash. Hindi pwede. Oh. Kasi nga mayroon silang tradisyon na ganun. Pag nakita nila na kumakain kayo sa iisang table, marami kayo, ang ibig sabihin niyan, susuportahan ko ito. O kung may kalaban ito, ay kalaban nyo ako. Ganun po yan. Ngayon ay, bakit ngayon lumalabas yung mga ganyang litrato? Ay, palagay ko po ay yan na ang kwan ng tadhana eh. Unang Diyos, hatol ng Diyos yan eh. Kasi nga, yan ang ginagamit ni Duterte noon. Opo. Yan ang ginamit niya. Kaya nga, nanalo yan si Duterte eh. Kaya nanalo. Kasi nga ay, ang daming litrato noon, ididikit kay Obama. Hindi ba? Tapos, lalagyan ng caption o lalagyan ng sulat, Obama supports Duterte. Ganun po yan. Ang daming ganyan. Pati nga yung Pope, na binura niya yung Pope. Binura niya, pero gagawa ng ibang salita eh. The Pope admires, hindi ba? Admires Duterte for his bravery. Ganun po lumalabas. Kukuha ng isang basketball player, kukuha ng isang artista, pati nga mga boksingero eh. O ididikit ididikit sa litrato ni Duterte. Ay, at sasabihin na ito ang manok ko. O kaya ay, halimbawa, yung isang boksingero, nag-contribute, sabi niya kay Duterte, ay, ang dami po niyang ganyan eh. Support o nag-contribute o ang sinasabi pa ay believe, ganun ano? Believe kay Duterte. Hindi ba? Kaya po nilang lukuhin ang tao eh. At palagay ko, yan ang ginagawa nila mabanta noon. Na ang hirap pigilan. Ang hirap pigilan. Mayroon nga akong isang ka-eskwela noon eh. Sa high school, elementary at saka high school. Sinita ko siya eh. Bakit ka kako naniniwala sa ganyan? Huwag ka agad maniwala sa ganyan. Na si Obama ay supports Duterte, ay minura din niya yan eh. Na ang Papa, yung Pope, ay admires Duterte for his bravery. Huwag kang maniwala dyan kako sa ganyan. Pero inaangkop ay ito nga, ganyan, kay mabanta siguro kasi nga pinag-aaralan nila po ang salita eh. At yan ang tinatawag na propaganda. Ay pati pala si si Edo Mansalo na member dyan eh. Doon sa outlet nila, doon sa media outlet nila. Nagsasalita na din ng kung ano-ano, hindi ba? Hindi mo maintindihan yung mga sinasabi ni Kwan. Yun, yung nga, sino ba yun? Si Edo Mansalo, hindi ba? Edo Mansalo, nagsalita din. Darinig ko kahapon eh. Ito kanyang media outlet na maganda. Sabi niya, walang kwan dito, lahat. Pwede tayo lahat. Sabi niya, wala daw silang sinisiraan. Ay, nako. Hindi ba? Iyan po ang napansin ko sa kanila. Pero nga, lahat ng kasamaan po, lahat ng kasinungalingan, may kabayaran po yan. Opo. Ay nagsisinungaling sila. Ay bahala sila dyan, hindi ba? Ay kahapon nga, napanood ko ito si Leandro Libiste eh. Nauutal. Hindi makapagsalita. At kung nagsalita man, ay nabubuko pa siya. Ayan po At ito po ang i-share ko po na Bible verse sa inyo Bakit sila ganyan? Bakit ganyan ang nangyayari sa buhay nila? Yung mga dumikit kay Duterte ay ito po.
Isa na lang para madali nating intindihin. Proverbs 22 verse 24 hanggang 25. Do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself snare. Ayan po, mai-involve ka eh. Ang snare po kasi ay mababalaho ka o mapapatibong ka. Do not make friends with a hot-tempered person. Ay hot-tempered si Kwan eh. Si Duterte, hindi ba? Do not associate with one easily angered. Or you may learn their ways and get yourself involved. O kaya snare. O mapapatibong ka o mababalaho ka o mapapasama ka sa kanila. Ayan po. Hindi ba? Tama po yung verse na yan. Kung ang tinatanong natin ay ano ba nangyari diyan kay Franco Mabanta at saka kay Leandro Libiste? Ay sumama sila kay Duterte eh. Kaya ganyan ang nangyayari sa kanila. Sige po at hanggang dito na lang po at dalahin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.